Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, Ikaw po ang nagbigay sa amin ng sakramento ng kasal. Kaya hindi ito basta papel lang. Ito ay niloob mo at binasbasan mo. Ikaw rin po mismo ang nagsabi na sino mang mga pinag-isa mo ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Kaya naman, Ama, isinasamo namin sa iyo ngayon ang pagsasama ng mga mag-asawang sinisira ng tao. Pakausig mo po ng matindi ang konsensya ng asawang nagloloko upang matauhan siya. Maisip nawa niya na ikaw itong nagpagtagpo at nagkasal sa kanilang mag-asawa dahil may maganda kang plano para sa kanila at sa mga magiging mga anak nila. Maisip din nawa niya na minsan ay nangarap din siya kasama ng kanyang asawa. Magagandang pangarap para sa kanilang magiging mga pamilya. Huwag nawa nilang basta sayangin at itapon lamang ang magaganda mong planong ito at ang mga pangarap nila para lamang sa isang babae o lalaki na kinagamit ng demonyo, ng kalaban upang sirain sila. Maisip nawa niya na napakalaking kasalanan itong ginagawa niya sapagkat ikaw itong nagtiwala sa kanya ng kanyang pamilya, kaya dapat niyang pangalagaan at hindi sirain, papagyamanin at hindi papaghirapin, paligayahin at hindi palungkutin. Mawala nawang bigla ang gana niya para kitahin at makasama ang other woman or other man niya. Makitahan nawa niya siya ng kasiraan at kapintasan. Ituon mo po muli ang atensyon nila sa kanilang kabiyak at sa kanilang mga anak. Ma-realize nawa nila bigla ang kanilang halaga at kung papaano unti-unting sinisira ang kanilang pamilya ng bawal na pakikipagrelasyon nila. Tigilan nawa niya ang yabang niya ng lahat ay kontrolado niya sapagkat hindi talaga upang hindi na mas lumala pa ang problema. Tulungan mo po siya, Panginoon, na makinig sa iyo sa lalong madaling panahon upang hindi na mas lumalim pa ang kanyang bawal na relasyon. Habang tumatagal po kasi, Panginoon, ay mas lalong humihirap kasi mas nagiging komplikado ang lahat. At dahil dito, mas maraming relasyon, buhay, pati kabuhayan ang nanganganib na tuluyang mawasak. Ipinagdarasal ko rin po, Panginoon, sila na nakikipagrelasyon sa mga may asawa na. Sana'y magising sila at wag nang magmatigas pa sa katotohanan, sumisira sila ng pamilya. Na kahit ano pa ang maging dahilan nila, gaano man kaganda sa pananaw nila o sa pananaw ng mga taong kumukonsinti sa kanila, ay hindi ito sasapat upang ang kanilang ginawa ay masabi nilang tunay na katanggap-tanggap. Maggawa naman nilang ilagay ang kanilang sarili. Hindi man sa lugar ng asawang inaagawan nila, kundi sa lugar ng mga anak ng inaagawan nila at inaagaw nila. Ng pinakasimple at pinakaunang pangarap lang naman ay ang makita na nagmamahala ng mga magulang nila. Huwag nawa sila, Panginoon, na maging sakim at maatim na ang puhunan ng kaligayahan nila ay ang kalungkutan at pag-iyak naman ng mga taong inaargabyado nila na kung tutuusin ay mayroong mas karapatan kesa sa kanila. Sigurado naman po, Panginoon, na tumatawag pa rin sila sa iyo. Siguro naman, nagdarasal pa rin sila at nagsisimba. Kaya sana, Panginoon, tulungan mo po sila kahit unti-unti lang na makinig sa iyo. Kahit sa munting tinig mo na patuloy na magsasabi sa kanilang hindi tama na nang-agaw sila, na hindi ito ang buhay na gusto mo para sa kanila, na po pwede pa talagang mabuo ang pamilya ng taong inaagaw nila kung lalayo lamang o kung lumayo lamang sila. O Panginoon, huwag niyo po sana silang tatantanan upang dumating man ng pagkakataong maging manhid na sila sa kanilang sitwasyon, ay hindi pa rin nila magawang ikarangal ang ganitong uri ng relasyon. Siyempre, Panginoon, higit sa lahat, ipinagdarasal namin sa panalangin ito ang mga inaagawan ng kabiyak. Palakasin mo po ang kanilang loob, hindi para makipag-away, kundi para lumaban ng tama lang, nang naaayon sa katarungan at iyong kalooban. Pakigabayan mo po ang mga bagay na kanilang gagawin, iisipin at sasabihin upang hindi sila bumaba sa level ng nang-agaw o nang-aagaw sa kanilang asawa. Bagkus ay mas lalo pang lumutang ang kabutihan nila sa kabila ng masama na ginagawa sa kanila.
Ikaw po, Panginoon, ang pinaka-nakakaalam. Tulungan mo po silang lumaban kung mayroon pa silang dapat na asahan na ipaglaban. At kung hindi na at wala na, tulungan mo po silang mabuhay nang sila na lang. Tulungan nawa sila ng kanilang mga anak, ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan upang hindi nila maramdaman na mayroong malaking kulang sa kanilang buhay. Papagharian mo po, Panginoon, ang kanilang pamilya ngayon higit kailanman upang hindi ito tuluyang mawasak ng kalaban. Ang mga asawa na iniwan ng kanilang kabiyak ay mas lalo sanang maging matatag at ang kanilang mga anak ay mas magkaroon ng malasakit para sa kanila at sa isa't isa upang sama-sama nila sa tulong mong makayanan ang lahat. Alam po namin, Panginoon, na hindi maganda ang epekto sa buhay ng sinuman ng isang pamilyang hindi kumpleto. Pero sa iyong kapangyarihan at pagmamahal, sa iyong awa, Panginoon, alam naming walang kulang ang hindi mo kayang kumpletohin at walang hindi maganda na hindi mo kayang pagandahin. Tulungan mo lang po sila, Panginoon, na makipagtulungan sa iyo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo.